Kumusta biyaya at kapayapaan? Ako ang Apostol Miguel Angelo mula sa Cristo Vive Evangelical Church sa Rio de Janeiro, Brazil. Sa sandaling ito, ipinapaabot ko ang aking pagbati sa lahat ng nasa maraming bansang bahagi ng ating pandaigdigang network, mga misyon ng biyaya. Pag-usapan natin ang pinakamahalagang bagay sa buhay, sa kasaysayan, sa sangkatauhan, ang Panginoong Hesukristo. Maraming tao, iniisip nila na ang Pasko ay isa lamang serye ng mga salusalo, pagkain, ilaw at emosyon. Ngunit nauunawaan ko sa liwanag ng banal na Biblia na ang tunay na Pasko ay isang himala na tinatawag natin sa liwanag ng Biblia ang pakikipagkasundo ng Diyos sa tao. Kung sasabihin ko sa iyo na ang pinakamagandang regalo ng Pasko, hindi ito dumarating sa isang magandang pakete, isang magandang pambalot na puno ng mga laso. Ang pinakamagandang regalo sa Pasko ay hindi matatagpuan sa ilalim ng Christmas tree. At ang pinakamagandang regalo sa Pasko ay hindi mabibili. Ipinagdiriwang ang Pasko sa buong mundo. Ngunit sa gitna ng mga ilaw, musika at mga tradisyon, maraming tao pa rin ang hindi nakakaalam kung bakit naparito si Jesus. Tayo ay nasa taong 2025 ng panahong Kristiyano sa ilalim ni Kristo. At marahil kayo na tiyak na hindi pa nakarinig tungkol sa mga katotohanan ito na aking ibabahagi sa inyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu, marahil ay naghahanap kayo ng isang uri ng solusyon, isang uri ng pag-asa sa katapusan ng taong ito at naghihintay na may mangyari. At naway ang mga pista opisyal ay magdala sa iyo ng mga kasagutan. Hindi iyon mangyayari sa ganung paraan. Marahil ay pagod na ang puso mo. Marahil ay may bigat sa loob ng iyong kaluluwa, sa loob ng iyong mga emosyon na tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam. Kaya ngayon, gusto kong ipakita sa inyo ang pinakamahalagang katotohanan tungkol sa Pasko. Makinig ka, ang Espiritu ay nagsasalita sa iyo. Ang Diyos ay dumating sa mundo para makipagkasundo sa sarili. Pasko na ito. Siyempre, ayon sa kaugalian, talagang nasisiyahan tayo sa pagdiriwang ng Pasko. Masigasig ako sa Pasko, gusto ko ang vibe na ito ng Pasko, pero kailangan nating malaman kung bakit nangyari ang Pasko. Sa aklat ni Pablo, nang isulat niya ang kanyang pangalawang sulat sa mga taga-Korinto, sinabi niya ito sa Kabanata 5, versikulo 18, ang lahat ng ito ay mula sa Diyos, na siyang nagpakipagkasundo sa atin sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo at nagbigay sa atin ng ministeryo ng pakikipagkasundo. Kaya ang tunay na kahulugan ng Pasko ay ito. Bumaba ang langit sa lupa, iniwan ng Panginoon ang kanyang trono, naging tao at nanirahan sa gitna natin, puno ng biyaya at karunungan na may isang tiyak na misyon. Tingnan mo ang sinasabi ng Biblia, ipinagkasundo niya tayo sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. Pagkatapos ay dumating ang Diyos upang salubungin ang makasalanan. Kaya kung naiintindihan mo ang mensaheng ibinibigay sa iyo ng Espiritu, ikaw ay magiging isang mas mabuting tao ngayon. Ganap na naiiba. Dahil maaaring kilala mo si Jesus mula sa relihiyon, marahil ay narinig mo na ang tungkol sa Kanya, ngunit hindi mo pa naranasan ang pakikipagkasundo sa tagapagkasundo. Kaya nga marahil ay sasabihin mo sa akin, Apostol, hindi ako kailanman nagkaroon ng kapayapaan, gayong ang kapayapaan ay si Kristo mismo. Sinabi niya na naparito ako upang bigyan ka ng kapayapaan, ang kapayapaang matagal nang inaasam ng iyong puso. Sa makatuwid, ang gawain ng pagkakasundo ang siyang pinakamalalim na kahulugan ng Pasko. Kaya ang Pasko ay ang pakikipagkasundo mo kay Jesus at ni Jesus sa buhay mo. Ang Pasko ay hindi tungkol sa isang Belen, hindi ito tungkol sa mga pastol, hindi ito tungkol sa mga anghel na umaawit. Nangyari ang lahat ng ito, maganda ito, bahagi ito ng buhay, pero hindi ito ang sentro.
ang sentro ng Pasko. Ito ang gawain ng pagkakasundo sa pagitan ni Jesus at ng ating mga buhay. Saan naganap ang himalang ito ng pagkakasundo? Sa kanyang pagpapakasakit sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang puso ng Pasko ay ang pagkakasundo na ito. Pastor, ano ang pakikipagkasundo? Isipin ng isang tao, isang magkasintahan na maayos naman ang takbo ng buhay, pagkatapos ay dumaan sila sa isang mahirap na panahon, naghiwalay at pagkaraan ng ilang panahon, natauhan sila at bumalik. Ang pagbabalik na ito ay tinatawag na pagkakasundo. Tayo ay palaging kay Jesus, kilala niya tayo, nilikha niya tayo bago pa man itatag ang sanlibutan, ipinanganak niya ang ating espiritu, inilagay niya tayo sa isang katawang may laman, buto, dugo, balat, mga litid, mga organo, at ang taong ito ay tinatawag na tao na walang pakikipagkasundo kay Jesus na siyang ginagawa niya, siya ay literal na nawawala sa mga kamay ni Satanas, sa puot, sa kadiliman, sa ilalim ng paghatol. Pagkatapos ay dumating si Pablo at nagpaliwanag sa simbahan na nagsasabing ang lahat ng bagay ay nagmumula sa Diyos na siyang nagpakipagkasundo sa atin sa kanyang sarili. Kaya ang puso ng Pasko ay ang ating pakikipagkasundo kay Jesus. Noon pa man ay pag-aari na niya tayo ay naparito sa mundong ito, ang kasalanan ang naghiwalay sa atin dito, kaya naman tayo ay pinaghiwalay nito, ngunit siya ay dumarating at pinagkasundo tayo. Siya ang gumagawa ng desisyon dahil siya ang may kapangyarihan. Alam niya kung sino ang kanya, kung sino ang sa kanya na nilikha upang mabuhay ng walang hanggan, upang mabuhay ng kaligtasan. Kaya nagsisimula ang lahat sa gawaing ito ng pagkakasundo. Ang puso ng Pasko ay ang pagkakasundo. Ang puso ng Pasko ay ang pagdating ng Diyos sa ating sariling buhay. Ibinabalik sa atin ng Diyos ang pagkakataong mabuhay para sa Kanya, kasama niya at sa pamamagitan niya. Patuloy na nagtuturo si Pablo. Sinabi niya sa talata 11 na ang Diyos ay na kay Kristo na ipinakikipagkasundo ang sanlibutan sa kanyang sarili na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga pagsalangsang at ipinagkatiwala sa amin ang mensahe ng pakikipagkasundo. Pagkatapos ay sinasabi ng salita ng Panginoon na nakipagkasundo siya at hindi na ibinilang ang mga kasalanan sa sangkatauhan. Bakit? Dahil siya ay naging kasalanan para sa atin, hindi niya ibinibilang ang mga kasalanan. Hindi nanunumbat ang Diyos. Hindi nananakot ang Diyos. Hindi natatakot ang Diyos. Hindi tayo iniiwan ng Diyos ng wala. Dead end, just walang patutunguhan. Hindi. Ang Pasko ay ang sinasabi ng Diyos, manumbalik kayo sa akin, bumalik kayo sa tahanan. Pumunta ako para sunduin ka. Kaya kung ikaw ay naligaw ng landas na ito, kung ikaw ay naanod palayo, kung ikaw ay nanlamig, kung ang iyong kaluluwa ay pagod, makinig ka sana, hindi ka kailanman sinukuan ng Diyos. Totoo ba lahat ng iyon? Na pinagtagpo niya kami ng harapan? Nandito ako sa Rio de Janeiro, Brazil. Ikaw naman ay nasa Brazil, Europa, Africa, Asia, Oceania, ang kontinente ng Amerika, kung saan umaabot ang ating pandaigdigang misyon ng biyaya. At hinihimok ako ng Diyos na magsalita sa aking puso na nagsasabing, sabihin mo sa akin, hindi ko kailanman sinukuan ang alinman sa aking mga puso. Kaya ang pagkakasundo ang tunay na himala ng Pasko. Jesus, hindi ito nilikha para lamang palamutian ang buwan ng Disyembre. Siya ay isinilang upang magbago at magdala ng kawalang hanggan sa ating mga buhay. Si Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao, ang lumikha ng lahat ng bagay na nagkatawang tao, ang hindi nakakilala ng kasalanan, siya ay naging kasalanan para sa atin. At nagpatuloy ang apostol, Sao Paulo, ipinaliliwanag ang himalang ito ng pakikipagkasundo ng Diyos sa tao. Sinasabi sa versikulo 21, siya na hindi nakakilala ng kasalanan ay ginawang kasalanan dahil sa atin upang sa kaniya'y tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Kaya siya na hindi nakakilala ng kasalanan ay naging kasalanan at nagdala ng kasalanan sa kanyang sarili.
Sinabi ni Isaias na si Jesus ay nagdusa dahil siya ay dinurog dahil sa ating mga pagsalangsang. Ang parusang nagdala sa atin ng kapayapaan ay nasa Kanya. Kaya sinasabi ng banal na Biblia na siya ay naging kasalanan para sa atin. Iyan ang kahulugan ng Pasko. Ito ang Pasko, isang Diyos na nagdurusa, isang Diyos na sa kanyang pagdurusa ay ginagarantiyahan ng aking kaligtasan, ang iyong kaligtasan. Siya ay Diyos na bumubuhay muli ng mga buhay, siya lamang ang Diyos, wala nang iba. Sino mang pumunta sa Jerusalem ay makakasumpong na walang laman ang kaniyang libingan. Bakit siya nabuhay mula sa mga patay? Bakit siya lang ang Diyos? Bakit siya ang daan? Bakit ito ang katotohanan? Bakit siya ang buhay? Bakit siya ang punong pari ng ating kumpisal? Bakit siya ang Korte Suprema? Pastol ng mga tupa. Dahil siya ang liwanag, siya ang kapayapaan, siya ang pastol, siya ang tagapagbigay, siya ang tagapagligtas, siya ang doktor, siya ang apostol at propeta ng ating kaluluwa. Ang kinakausap ko ay tungkol kay Jesus na naging kasalanan, na naging laman, na naging kasalanan at naparito upang magbayad para sa katarungan ng Diyos. Sa makatuwid, walang utang, bukod dito, hindi ang lalaki ang nagbabayad gamit ang mga binyag na may mga sakripisyo, na may mga ritual, na may napakalaking bigat ng sakripisyo at sakit. Hindi, nabayaran na ang halaga. Inako ni Jesus ang parusa, ang sakit, ang karamdaman at ipinako ito sa krus ng Kalbaryo upang tayo na mga patay na sa kasalanan ay matubos. Ang kanyang sakripisyo at pakikipagkasundo ang kumukumpleto sa gawain ng Diyos sa ating buhay. Ito ang katotohanan tungkol sa Pasko. Sa makatuwid, ang sabsaban kung saan ipinanganak si Jesus ay sa katotohanan ay nakaturo sa krus ng Kalbaryo. Ang krus ay tumutukoy sa muling pagkabuhay. Hindi maaring magtapos ang Pasko sa isang sabsaban. Nagtapos ito sa isang walang laman na libingan dahil siya ay nabuhay na mag-uli. Alam ko na maraming Diyos ang mundo. Alam kong maraming pangalan ng mga Diyos ang mundo, ngunit ang tanging nakadaig sa kamatayan ay si Jesus. Ang tanging tumanggap ng parusa at sakit ay si Jesus. Ang tanging nagbuhos ng kaniyang mahalagang dugo ay si Jesucristo. Iyan ang pangalan. Siya ang kataas-taasan. Siya ang nag-iisang Diyos. At sasabihin ko sa iyo, hindi siya naparito upang hatulan ka, naparito siya upang makipagkasundo sa iyo. Hindi siya naparito para akusahan ka, naparito siya para bigyan ka ng kapayapaan. Kaya nga si Jesus ay Panginoon, ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Siya ay nabubuhay, siya ay naghahari, siya ay nagliligtas, siya ay nagpapalaya, siya ay nagbibinyag. Si Jesus ang nagdala ng kaligtasan, pinagkasundo niya tayo sa kanyang sarili. Tayo ay mga patay sa ating mga kasalanan at mga pagsalangsang, hindi natin naunawaan. Sinasabi nito na walang kahit isa man lang ang may pag-unawa para sa kaligtasan. Siya iyon ang Panginoon ng mga Panginoon, na siyang sumulat na ng ating mga pangalan sa aklat ng buhay ng Kordero. Kaya kapag sinimulan mo ng magkaroon ng ganitong pag-unawa, naiintindihan mo na ang Pasko. Hindi nito ipinagdiriwang ang ibinigay ng tao sa Diyos o ibinibigay sa Diyos, kundi ang ibinigay ng Diyos sa tao. At iginigit ko pagkakasundo. Kung kailangan mo ng kapayapaan, kung kailangan mo ng kapatawaran o marahil ng isang bagong simula, pakinggan mo itong mabuti at ng buong puso. Ang Pasko ay ang sabi ng Diyos, ako'y lumapit sa iyo, gusto kitang bumalik, mahal kita, ikaw ang aking anak na lalaki, aking anak na babae. Buksan ang iyong puso, tanggapin ang pakikipagkasundo mula kay Jesus, yakapin ang buhay na ipinagkaloob niya para sa iyo. Naway ang Paskong ito ay maging simula ng isang bagong paglalakbay sa piling ng Diyos. Naway ang liwanag ni Kristo ang magliwanag sa iyong landas. Naway ang biyayang kumakatok ngayon sa pintuan ng iyong puso ang maging lakas na iyong kailangan. At kapag sinabi mong oo sa Diyos, lahat ay magsisimulang magbago.
Maligayang Pasko ang darating sa iyong buhay sa darating na Miyerkules dahil ngayon ay ipinagkakasundo ka ng Diyos sa kanyang sarili. Tatapusin ko ito sa pamamagitan ng pagbabasa pabalik sa bersikulo 21. Siya na hindi nakakilala ng kasalanan ay ginawang kasalanan dahil sa atin upang sa Kanya ay maging katuwiran tayo ng Diyos. Sa madaling salita, ngayon, hindi na tayo tinitingnan ng Diyos bilang mga makasalanan, kundi bilang mga matuwid na tao dahil tayo ay pinawalang sala na. Mula sa salitang Griego na kayo, mayroong isang pangungusap ng pagpapawalang sala. Lahat ng ginagamit laban sa amin ay natigil na. Wala nang utang. Siya ay buhay, siya ang Panginoon. Apostol, ano ang dapat kong gawin? Hindi ka maaaring manatili o magpatuloy lamang sa isang teorya. Kailangan mong buksan ang iyong puso, sumuko sa Kanya at sabihin, Diyos, Panginoong Jesus, naniniwala ako na Ikaw ay namatay, nabuhay na mag-uli, Ikaw ang ganap na Panginoon ng aking buhay. Pumaputol na ako ngayon sa mundo, pinuputol ko ang pusod ng kadiliman, ng satanikong mundo, ng kasalanan, ng idolatriya, ako. Kinikilala kita bilang Panginoon at nais kitang mahalin gaya ng pagtuturo mo sa amin na magmahal. Sinabi mo na dapat nating mahalin ang Diyos ng buong lakas, kaluluwa at puso. Nais kitang sambahin ayon sa hiniling mo sa espiritu at katotohanan. At sinasabi ko, bilang isang propeta ng Diyos, kung dininig mo ang mga salitang ito at tinanggap mo sa iyong puso, ikaw ay ligtas, ikaw ay malaya, ikaw sa katotohanan, ngayon ay isang himala ng Diyos sa mundong ito. Pasko na ito. Maligayang Pasko sa lahat. Aba, may ilang minuto pa ako. Kayo na nasa Rio de Janeiro, siya ay na kay Kristo, siya ay nabubuhay. Sinusubaybayan mo man kami sa social media o ng malayuan sa pamamagitan ng Global Grace Mission. Upang lumikha ng koneksyon sa aming ministeryo, upang makilahok sa mga serbisyo, makibahagi bilang miyembro ng aming ministeryo. Makikita mo kung paano ang iyong buhay ay magiging isang buhay ng pamumuno, hindi na ng pamumuno palaging nasa itaas at hindi kailanman nasa ibaba, may maipapahiram at hindi na kailangang mangutang. Simulan ang mamuhay mula ngayon bilang isang taong ligtas, napalaya, binago, muling ipinanganak at tinubos Kristo Jesus. Amen? Salamat sa Diyos. Maghihintay ako para sa iyo. Ang aming address para sa Christ Lives Cathedral ay Rua Marica 320 sa kapitbahayan ng Campinos, West Zone ng Rio de Janeiro. Mayroon tayong napakalawak na ministeryo. Daan-daang tao ang pumupunta upang uminom mula sa bukal ng tubig ng buhay na inilalaan ng aming ministeryo. Kung nakatira ka sa Rio, mapupunta ka sa mga nakapalibot na lugar at may access ka rito. Sa katedral na ito, mararamdaman mo kung ano ang langit sa lupa dahil ang isang serbisyo sa pagdiriwang sa Living Christ Church ay isang sandali ng muling pagkabuhay at pagbabago ng buhay. Samahan mo kami. May plano ang Diyos para sa iyo na walang makakapigil sa iyo. Kapag ang Diyos ay kumikilos, walang sino man maaari itong pigilan. Kaya nga tayo ito'y pinagtagpo ng Diyos. At marahil sasabihin mo, pero napakalayo ko sa Brazil, napakalayo ko sa Rio de Janeiro, nasa ibang kontinente ako, nasa ibang bansa. Pero pwede kayong maging kaisa namin kahit sa pamamagitan lang ng social media. Kahit sa pamamagitan ng social media. Yan ang gusto naming itatag. Pagdudugtong ng mga kawing sa buong mundo upang ang ebanghelyo ng biyaya takbo. At hayaang maranasan at maisabuhay ng lahat ang tunay na Pasko, ang pakikipagkasundo ni Hesukristo sa sangkatauhan. Paalam. Kaya naman sa sandaling ito ay nagpapaalam na tayo sa kaluwalhatian, sa karangalan, sa papuri, sa imperyo, sa lakas at sa kamahalan. Nais kong tapusin ang pagpupulong na ito sa pamamagitan ng pagpapahayag ng isang malaking himala sa buhay mo.
Kayong mga may sakit, kayo na nasa klinika, ospital, ICU, kayo na nakatanggap ng malagim na diagnosis, kayo na nakarinig na ang inyong buhay ay hindi na maaayos, kayo na naging alipin hanggang ngayon ng espiritismo, pangkukulam. Naniwala ka sa idolatriya, inilagay niya ang kanyang pag-asa sa relihiyon at ngayon ay nasa ilalim siya ng isang balon. Sa pangalan ni Jesus, ipinopropesya ko ang iyong paggaling mula sa tuktok ng iyong ulo hanggang sa talampakan ng iyong mga paa. Ipinopropesya ko ang isang himala sa pamamagitan ng mga sugat ni Kristo. Gumaling ka na, ipinopropesya ko ang iyong paglaya, malaya ka na mula sa mga tanikalang gumulong sa iyong isipan, emosyon at damdamin, malaya ka na, lahat ng ito ay sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa pangalan ni Hesukristo, para sa kaluwalhatian ni Hesukristo, naway matanggap mo ang pinakamahusay mula sa Diyos at ang kalangitan ay magbubukas sa iyong buhay. Kumakabog ang puso ko at masasabi kong napakasaya ko. Pasko sa Rio de Janeiro, sa Brazil at sa mundo. Dumating si Santa Claus upang dalhin ang ho-ho-ho Jesus. Naparito siya upang magdala ng buhay at buhay na walang hanggan. Maligayang Pasko sa lahat. Naway magkaroon kayo ng isang kahangahangang bisperas ng Pasko kasama ang inyong pamilya at alalahanin ang ipinahayag sa inyo ng Diyos ngayon na ang Pasko ay ang dakilang misteryo ng pakikipagkasundo ng Diyos sa sangkatauhan. Pasko na ito, maligayang Pasko sa lahat. Isang mainit na yakap mula kay Apostol Miguel Angelo ng apostolikong pamilya ng Simbahang Buhay ni Kristo. Maligayang Pasko sa pangalan ni Jesus. Biyaya at kapayapaan